Hallelujah, praise the Lord. So, good afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Minsan po, Diyos, kami po ay lubusan nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Salamat po sa pagkakataon na ito na kung saan ang iyong mga anak ay makakapikinig ng iyong banal na salita, na tunay nga po ng salita mo ito ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa sa bawat isa. So dalangin po, Diyos, patuloy na mangusap ka at buksan mo ang espiritual na pangunawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. So this afternoon, please open with me in the book of James 1 verse 17. Sabi po dyan sa James 1 verse 17, yan po yung text po natin sa hapon na ito. Sabi niya sa kanyang salita, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So dito makikita po natin na lahat ng bagay ay pinagkaloob ng Panginoon, sabi diyan. At alam po natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi po siya nagbabago. Kung ano yung kanyang ipinangako, susundin ng Panginoon. Hindi po katulad ng tao. Di ba ang tao minsan ang daming pangako, pero at the end, napapako. Pero ang Diyos po, lahat ng kanyang pangako, ito po ay kanyang sinusunod. So kung ating titingnan po sa kanyang banal na salita, makikita po natin na napakarami pong ibinigay o ibibigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So our topic this afternoon, it is about spiritual abundance. Tingnan po natin sa salita ng Panginoon na merong tinatawag na spiritual abundance. So kung sa mundong ito, it seems na parang minsan nagkukulang o minsan may hinahanap ang buhay. Pero alam po ninyo, pag spiritual po yung ating pag-uusapan, no? Nandun po na abundance, saganang-sagana, yung ibibigay ng Panginoon. Kaya hindi po nalulugi ang taong may Kristo sa kanyang buhay. Ang tao na naniniwala sa Diyos dahil napakarami pong ibibigay na pagpapala ang Diyos para sa iyo, para sa akin. Naghihintay po na pagpapala sa bawat isa sa atin. So, sabi po dyan, sa ating topic, spiritual abundance. So, what are the spiritual abundance that God bestowed to each one of us? Tingnan po natin sa kanyang salita na ano-ano nga ba yung mga tinatawag na spiritual na pagpapala, na umaapaw na pagpapala, na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isang mananampalataya at bawat isang nananalig sa Kanya. Number 1 po, ito yung tinatawag na abundant joy. Merong saganang kagalakan. Abundant joy. Ang pagkakaiba po, ang happy, ang happiness and joy, mas malalim yung ibig sabihin ng joy. Yung happy, birthday mo, kaya happy ka. No? Bukas, hindi mo na birthday, hindi ka na happy. Pero yung joy talagang nandyan na. Whether ang nangyayari sa iyo ay parang bagyo ng buhay, still pa rin na nararamdaman mo sa kaibuturan ng iyong puso na mayroong kagalakan. At ang kagalakan na yan ay nagpapatunay na may Kristo na naghahari sa buhay. Kaya kung yung buhay po natin, it seems na parang hindi natin maramdaman o parang kulang yung kagalakan na nararamdaman natin. Parang question mark pa po ang relasyon kay Jesus. Kasi ang Panginoon, nagbibigay po siya ng kagalakan. Joy. And Psalm 16 verse 11, sabi po sa kanyang salita, and Psalm 16 verse 11, you have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. So sa presensya ng Panginoon, mayroong kagalakan mga kapatid, na kahit na may problema, kahit ang nangyayari sa buhay mo ay parang hindi mo maunawaan o maintindihan,
know, there is joy. Nararamdaman mo pa rin yung kagalakan. With eternal pleasures at your right hand. Sabi po ng ating Panginoon. Kaya yung joy na yan ay palatandaan na tunay na may Kristo sa puso. Kaya tayo po mga tao, kinakailangan na buksan natin ang ating puso, papasukin si Jesus. Pagkat siya po ay kumakatok sa kaibuturan ng ating puso. Tayo po mga Pilipino ay mga Diyos. Alam na natin yan. Mula pagkabata, kilala na natin si Jesus. Pero may kulang po sa ating pananampalataya sa Panginoon kasi hindi tayo nakakapakinig ng salita ng Panginoon, hindi tayo nag-aaral sa salita ng Panginoon. So incomplete yung ating alam hanggang doon lang sa kilala natin si Jesus. No? Dahil ang Diyos po ay lubusan natin makikilala kung tayo po ay nagbabasa ng Kanyang salita. Dahil dito po sa Kanyang banal na salita, dito po natin mauunawaan at makikilala kung sino nga ba ang Diyos na totoo na lumalang ng langit at lupa. Okay. So sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos, the more na nakikilala natin kung sino si Jesus. Kaya salamat sa Panginoon dahil kahit na mula pagkabata, kilala natin si Jesus, pero ngayon this time, no, tayo po ay dinadala niya sa kanyang tahanan upang sa ganun ay makapakinig, mag-aral sa salita ng Diyos para lubusan po natin makilala ang Panginoon. Remember, hindi po nakapagliligtas ang relihiyon. Walang relihiyon na nakapagliligtas sa isang tao, kundi ang tamang relasyon sa Panginoon. Ang hinahanap ng Diyos ay ang relasyon, tamang relasyon, hindi po relihiyon. Kaya sa pagkakataon na ito, no, ang bawat isa po sa atin, nang dahil sa kanyang salita, nang dahil kay Jesus, nagkakaroon po tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. Because of the Lord Jesus Christ. Okay? So, yun yung kulang noon. Kaya praise the Lord, dahil right now, nagbabasa tayo, nag-aaral ng kanyang salita, so nakikilala natin kung sino nga ba si Jesus. Hindi lamang sa kilala natin siya sa muso, maging sa puso. Dahil si Jesus po ay kumakatok sa kaibuturan ng puso ng bawat isa sa atin. So pagbuksan natin siya and let Jesus come in our heart. At pag siya po ay kinilala natin, tinanggap natin as our Lord and personal Savior, dumarating din po sa atin ang Espiritu ng Diyos. So dahil mayroong Espiritu ng Diyos na naghahari sa buhay, nandun sa puso, ang nangyayari, may pagbabago. So yun yung kailangan natin sa mundo nito, pagbabago. Kung dating suplada tayo, ayan, hindi na nagiging suplada. Kung dating chismosa, ayan, mawawala ang pagka-chismosa. Kung may mga bagay-bagay tayong ginagawa noon, magaling tayo magsalita ng masama, natatanggal yung pagsasalita natin ng masama dahil ang ginagawa ng Panginoon ay nandun po na tinuturuan po niya tayo, ginagawa po niya tayo matuwid sa paningin ng Panginoon. So yun po yung kagandahan ng mayroong salita ng Diyos na ating napapakinggan. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan na tunay po pwedeng magpabago sa isang tao. At sabi natin dyan, nagbibigay siya ng abundant joy, pagpapala, or kagalakan ika nga. And 1 Peter 1, verses 8 to 9. Sabi rin po sa kanyang salita in 1 Peter 1, okay, "These have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed." Verse 8. Sabi niya dyan sa verse 8, "Though you have not seen Him," wala pa pong nakakita sa ating Panginoong Jesus, "you love Him, and even though you do not see Him now, you believe in Him, and are filled," ayan, kahit na hindi pa po natin siya nakikita, pero nandun na mahal natin siya, nandun na tayo ay naniwala, paniniwala, pananalig sa Kanya. You believe in Him. Kaya sabi diyan, and are filled. Kaya tayo po ay napuspos with an expressed
nagpapatunay lamang po na ang mga taong may Kristo sa kanilang buhay ay mayroong kagalakan. Kaya kapatid, sa buhay natin, kahit na may mga testing, may mga problema sa buhay, dapat po nananatili pa rin po yung kagalakan. Hindi yung tayo ay masaya dahil may nangyaring maganda sa buhay natin, even though anuman ang sitwasyon, anuman ang nangyayari, ang kagalakan na yan ay nananatili sa buhay natin, sa puso natin. So nagpapatunay na tunay na may Kristong naghahari. At yan po yung kanyang ibinibigay, abundant joy, sabi nga. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon. Kasi yung kagalakan, no? Kahit na hindi mo maintindihan minsan yung nangyayari sa buhay mo, but because you have Christ in your life, so damang-dama mo pa rin ang kagalakan na galing sa Kanya. Ito po ay hindi po nababayaran ng pera. Hindi pwedeng bilhin. Kasi alam niyo kung nabibili lang sana ang joy, ay baka lahat ng tao, no? Talagang bibilhin nila. Bibili sila ng joy, pero hindi po ito nabibili. Dahil ito po ay ibinibigay ng ating Panginoong Hesus at libre niyang ibinibigay sa sino man na nananalig at nananampalataya sa Kanya, nagbibigay po siya ng abundant joy. Number 2, nagbibigay niya. Yan. Abundant peace. Masaganang kapayapaan. Masaganang kapayapaan. Yan. Peace. Kapayapaan. Sabi ng ating Panginoon in John 14 verse 27, sabi niya sa kanyang salita, "Peace I leave with you." Ito po ay salita ng Panginoon. Nung siya po, bago po siya umakyat sa langit, 2,000 years ago na nakakalipas. No? Ito ang salita ng Panginoon at tunay po na ang salitang ito ng Diyos, ang pangako ito ng Panginoon ay talagang ibinigay niya. Sabi niya, "Peace I leave with you." Iiwanan ko kayo ng kapayapaan. "My peace I give you." Sabi ni Lord, ang kapayapaan na galing sa akin, ibibigay ko sa inyo. "I do not give to you as the world gives." Hindi po ito ibinibigay ng mundo. Ang ibinibigay ng mundo ay pansamantalang kapayapaan. Pansamantalang kapayapaan lamang po mga kapatid. Kaya nga minsan, di ba, kung medyo yung isipan ay tuliro, ayan, nagbibigay sila ng pills. Pansamantala lamang para maging payapa ang kaisipan ng isang tao. Kaya sabi dito, "I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Sa mundong ito, talagang maraming mga troubles na nangyayari. Pero sabi ni Lord, do not be afraid. Huwag tayong matakot. So ano man po yung sitwasyon, ano man yung pinagdadaanan natin, wala po tayong dapat ipangamba kung may Jesus sa buhay natin. Dahil ang sabi niya, "I will give you peace." John 16 verse 33. Sabi niya ulit dyan sa kanyang salita, "I have told you these things so that in me you may have peace." Ayan. You may have peace. And this world, you will have trouble. O, tingnan po ninyo. Talagang Jesus already told, hindi pa man tayo sinisilang sa mundong ito. Sabi ng ating Panginoon, in this world, sa mundong ito, you will have trouble. Kaya kapatid, tingnan natin ang buhay ng bawat isa sa atin. Di ba may mga pinagdaanan tayo? May iba't ibang pinagdaanan ang bawat isa sa atin. May iba't ibang trouble na nangyayari sa buhay natin. Pero ang sabi ni Lord, "But take heart, I have overcome the world." Ito yung maganda. Dahil napagtagumpayanan na po ng ating Panginoong Jesus, anuman ang mga kabigatan, anuman ang mga problema sa mundong ito. Kaya nga po ang na kay Kristo, ang mga mananampalataya kay Kristo, they are also called overcomer. Dahil may Jesus sila sa buhay. Kaya ang ating Panginoon, siya po yung aagapay, siya yung tutulong sa atin upang sa ganon, mapagtagumpayanan natin anuman ang nangyayari sa buhay. Kaya ang ginagawa po ng mananampalataya,
nananalig, nagtitiwala na may Jesus sa kanilang buhay. Kaya nandun pa rin po yung kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon. Kasi alam niyo kung yung mga mayayaman, nabibili lang sana ang peace, no? Bibilhin nila. Kaso sayang ang kanilang pera. Kasi hindi sila pwedeng makabili din ng kapayapaan. Because only the Lord Jesus Christ can give us peace, kapayapaan. Kaya napakapalad po ng bawat isa. Pag sinasabi mo, kapatid, na may Kristo ka sa buhay, so hayaan mo na ang kapayapaan na galing sa Kanya ay manatili sa buhay natin. Na kahit may bagyo ang buhay, katulad ngayon, sa Pilipinas, di ba? May bagyo, paalis na yung bagyo. Eh baka mamaya dalawin tayo dito sa Hong Kong kasi gano'n naman ang nangyayari sa atin. Pag may bagyo sa Pilipinas, dumadaan ng Hong Kong kasi sabi nila, dinadalaw din daw nila ang mga Pilipino. And then, dadalaw yan. And then, after that, wala na, aalis din siya. At alam natin na ang bagyo po ay hindi everyday ang bagyo. Okay? In literal or in natural, ang bagyo sa Pilipinas, mag-uumpisa na tayo ng month of May, April. Buti nga ngayon, parang late ang bagyo na dumating. Isn't it? Kasi, katapusan na ng July. And then ngayon lang natin makikita na may bagyong dumarating. Noon, April, May, talagang andyan na ang bagyo. So may panahon ang bagyo, isn't it? Pati rin sa buhay natin may panahon. At minsan yung bagyo ay literal, bigla na lang dumarating. Minsan nga sasabihin, signal number 1, biglang lumakas ang bagyo. So, kung tutuusin, ganun din po minsan ang buhay natin. Minsan ang alam natin, tapos na ang problema, tapos na ang bagyo. Eh, literal na, may bagyong bumabalik. Di ba, may bumabalik na bagyo. So, minsan sa buhay din natin, ganun ang alam mo, tapos na ang bagyo. Pero bukas makalawa pala, bumalik si bagyo. O di kaya after a year, ang alam mo, solve na si problema mo, pero yun pala na mahinga lang. And then bigla na lamang, hanggang na naman. Okay. But anyway, wala po tayong dapat ipangamba, wala po tayong dapat katakutan. So kahit na ano pong nangyayari sa buhay natin, panatilihin po natin ang kapayapaan dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He give us abundant peace. Okay, number 3. Number 3 po na makikita natin is that abundant life. Masaganang buhay. Masaganang buhay. Yan po ang pangako po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, masaganang buhay. Jeremiah 29 verse 11. Sabi po sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you." Alam ni Lord, ang plano po, may plano si Lord sa bawat isa sa atin. "For I know the plans I have for you," sabi niya, declares the Lord. Plans to prosper you. On the first hand, ang plano ng Panginoon is to prosper you. Prosper us. Bibigyan niya tayo ng pagpapala and not to harm you. So, ibig sabihin, not to harm you, hindi po niya tayo ilalagay sa danger zone, kundi nandun yung kanyang protection. Yan po ang pangako ng Panginoon. Plans to give you hope in a future. Ano po ba itong ibig sabihin ng plans to prosper you? Kung sa mga DTC students sana, the meaning of this plans to prosper you ay nararamdaman na po natin ang pagpapala habang andito tayo sa mundo, hindi sa langit, kundi nagsisimula na yung pagpapala habang tayo ay naririto, no? Plans to prosper you, sabi po ng ating Panginoon. Pag sinabi pong plan to prosper you, no? Yung buhay natin pagpapalain ng Panginoon dito lamang sa mundo, mararamdaman na po natin na pinagpapala. Because salvation na binibigay ni Lord sa bawat isa sa atin ay holistic. Pag sinabi natin salvation is holistic, salvation in every area, aspect of our life. Not only in our physical life, na tayo pagpapalain ni Lord,
but even in our finances, in our social life, in our emotional life, lahat po ng parte ng buhay natin ay may pagpapala. So habang naririto po tayo dito sa mundo, nai-experience natin, nararamdaman natin na tayo ay pinagpapala ng Panginoon, na mayroon tayong masaganang buhay. And then sabi na dyan, plan to give you hope in a future. It means the eternal life, buhay na walang hanggan, na ibibigay ni Lord sa bawat isa sa atin. Which is right now, hawak-hawak po natin ang buhay na walang hanggan. So huwag natin hahayaan na ang buhay na walang hanggan na yan na ibinigay ni Lord ay nakawin. Sino po ang magnanakaw? John chapter 10 verse 10. Tingnan natin. Sabi dyan sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Sino po yung thief dito na tinatawag? Walang iba kundi si Satanas, si demonyo. Ano ang kanyang trabaho? Tatlo po ang trabaho po ni Satan. Steal. Ilan na po yung ninakaw ni Satan sa buhay natin? Marami siyang ninakaw. Naranasan mo na bang manakawan ng pagmamahal? Ninakaw ni Satan. Siya po yung salarin doon na hindi tao. Because ang tao ay hindi po siya yung talagang enemy, kaaway natin. It is not flesh and blood, but it is the evil spirit. Ginagamit lamang po nila ang tao, kaya ang tao ay nagiging masama. Ang tao ay gumagawa ng hindi tama. So, ang salarin po, ang tunay na salarin ay walang iba kundi si Satan and those evil spirit. Sila po ang kaaway natin. At ang trabaho niya ay steal, magnakaw, kill, pumatay, no? Destroy, sirain. Ilan na ba ang sinira ni Satan sa buhay natin? May sinira ba siya sa buhay mong kapatid? Kasi ito yung kanyang trabaho, steal, kill, and destroy. Pero ang magandang balita, sabi ng ating Panginoong Jesus, I have come. Dumating ang ating Panginoong Jesus, I have come that they may have life, para sila ay magkaroon ng buhay and have it to the full. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon, ito po, opposite po, yung kanilang ginawa, isn't it? Si Satan, ayan, nagnakaw, pumatay, sinira ang buhay mo. Ang gagawin naman ng Panginoon, no? Bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Buhay even to the full, sabi po dyan. Kaya opposite po ang dalawang ito. So kapatid, kaya nga po right time, alam ko, na pinipili natin ay ang Panginoon. Kasi ang nais natin ay magkaroon ng buhay even to the full. Dahil yan ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya abundant life. Kaya pag ipagkakatiwala po natin ang buhay natin sa Panginoon, hindi po niya tayo pababayaan. No? Dahil control ni Lord ang lahat-lahat. Everything hangs on God. Huwag po natin siyang kalilimutan dahil siya lamang po ang tunay na nakapagbibigay sa atin ng buhay. At buhay na walang hanggan, yan ang kanyang pangako. Okay, number 4. Number 4 is that abundant grace. Abundant grace. Ano po ba yung ibig sabihin ng grace? Grace means unmerited favor. Pag sinabi po natin unmerited favor, yun bang pagpapala ng Panginoon na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin ng grace. Ang grace, yung hindi mo deserve, kapatid, but God give it to you. There are things in our life hindi natin deserve, but God give it to us. Kaya minsan nasasabi mo, Lord, alam ko, marami akong mga kamalian, pero pinagpala mo pa rin ako, Panginoon. Why? Because of the grace of God. Amen. So magpasalamat po tayo because kung tutuusin, we are sinners. But because of the grace of God, sa pagiging sinners natin, God made us saved. Pinawalang sala po niya ang ating mga kasalanan nung tayo ay nagsisi.
No? Nung tayo, tinanggap natin siya as our Lord and personal Savior, binigyan po niya tayo ng pag-asa, binigyan niya tayo ng buhay, panibagong buhay. Kaya yun na po yung nagiging status natin right now. No? Na tayo po ay patuloy na binabago ng Panginoon. Because of His abundant grace, Ephesians 2 verses 8 to 10. Sabi po dyan sa Ephesians 2 verses 8 to 10. For it is by grace you have been saved. Nang dahil sa grasya ni Lord, kapatid, hindi mo deserve na maligtas. Pero ginawa ito ng Panginoon, ibinigay po niya sa bawat isa sa atin. Bakit? Through faith. Dahil ikaw at ako ay nanalig, nanampalataya kay Jesus. And this not from yourselves, it is the gift of God. So, regalo ng Panginoon. Ito po yung mahalagang regalo na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa. At salamat kay Lord dahil nung tinanggap natin ang Panginoon, nakamtan din po natin ang regalong napakahalaga. Ito po yung regalo ng kaligtasan. So sabi niya, and this not from yourself, it is the gift of God. Verse 9. Not by works, so that no one can boast. So ang kaligtasan po natin, hindi po nakukuha sa magandang ginagawa mo sa Panginoon. Kundi ang una, manalig, manampalataya tayo sa Kanya, and then sumusunod po ang magandang gawa. Kasi as we believe in the Lord Jesus Christ, next na yan ay good things. Magandang gawa ang sumusunod. Yan po yung ginagawa po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya sabi God, not by work, so that no one can boast. Kaya wala po tayong dapat ipagmalaki. Kaya nga po ang Diyos, hindi po siya namimili. Hindi niya sinabi na yung mga gumawa ng mga masama dyan, hindi na kayo maliligtas. Kaya nga po meron tayong jail ministry. Isn't it? Everyday yan. Na merong jail ministry. Na we share the word of God to the jail ministry, jails in the Philippines, at ilang jails na po from Luzon, Visayas, Mindanao. Ang naabot ng jails natin kanina, ilang jails yung na-ishare ng salita ng Panginoon. Na kung tutuusin natin, kaya sabi, not by works ang kaligtasan. Kasi, kung trabaho sana, alam natin na most of them na nandun po sa mga kulungan na yan ay may ginawang hindi tama, isn't it? Kaya sila nga ay nandun. Dahil meron silang ginawang hindi tama. Pero tingnan po ninyo, ang kagandahan ng Panginoon, as long as they repent, nagsisi at tanggapin si Jesus, nabibigyan sila ng pagkakataon at natanggap nila ang biyaya ng kaligtasan. So ang biyaya ng kaligtasan ay walang pinipili. Ano man ang nakaraan mo, sino ka man, ang mahalaga po, ikaw ay nagsisi at tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay. At babaguhin ang buhay mo dahil kasama mo si Jesus. So yun na po yung mahalaga. At kaya sabi dyan, not by work, so that no one can boast. Kaya ang kaligtasan po natin nang dahil sa grace ng Panginoon, nang dahil sa pananalig at pananampalataya natin. Kaya kailangan tayo po ay manalig at manampalataya sa Panginoon. 2 Corinthians 9 verse 8. Sabi po sa kanyang salita in 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound to you. To make all grace. Lahat, sabi niya dyan, ng grace abound to you. Kaya purihin po ang Panginoon. Kasi without the grace of God, baka wala rin po tayong aasahan sa ating buhay. But because of the grace of God abound, sabi dyan, nakita po natin kung paano kumilos ang Diyos, naramdaman natin ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig, at patuloy na siya ay kumikilos sa buhay natin. Grace abound to you, so that in all things, at all times, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, having all that you need, you will abound in every good work.
So mga kapatid, ang ganda pong manilbihan sa Panginoon. Napakaganda po na tayo ay manilbihan sa Kanya, kilalanin siya, isama siya sa ating buhay, dahil ang gagawin po niya sa buhay natin ay magiging maayos. Magiging maayos po mga kapatid. Kaya yung abundant grace na ibinibigay ng Panginoon. 1 Timothy 1 verse 14, sabi rin niya sa kanyang salita, the grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. So praise the Lord. Kaya tunay po na ganyan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na talagang pag nagbigay po ang Panginoon, rumaragasang pagpapala, masaganang pagpapala. Yan yung kanyang ibinibigay, hindi po kuripot ang Panginoon mga kapatid. Tao lamang po ang kuripot. No. Pero ang Panginoon talagang ang ibinibigay po niya ay abundant. No? Pagpapala, rumaragasang pagpapala, ika nga. So, huwag po natin kalilimutan that God give us abundant grace. Another po na ibinibigay ng Panginoon ay yung tinatawag na abundant power. Abundant power. So, number 5 natin is abundant power. Maging kapangyarihan. Sa mundong ito, no, lalo na pag sa politika, no, ang gusto nila ay kapangyarihan. No? Ang bansa natin minsan, nang dahil sa kapangyarihan, imagine even the lowliest position in our government, no, talagang kapangyarihan ang gusto. Kung sana po makita nila na tunay na ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan, na kung may Kristo na naghahari sa buhay, ay magkakaroon ng kapangyarihan. E hindi na po sila nag-aagawan ng pwesto. Diba? Kaso lamang hindi nila alam na ang Diyos ay pwedeng magbigay po ng kapangyarihan. Kung ating titingnan, sabi diyan sa Ephesians 3, verses 20 to 21. Sabi po sa Ephesians 3, verses 20 to 21. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. May kapangyarihan ng Diyos na kumikilos, sabi diyan, no? According to His power that is at work within us. So, ibig sabihin pala, pag may Jesus na tayo sa buhay natin, nag-uumpisa na yan, na kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko. May ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay, next verse. Sabi na sa verse 21. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation forever and ever. Amen. Dahil tunay po na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He give us abundant power. Sabi nga niya sa kanyang salita, no, may kapangyarihan ang mga mananampalataya. As they lay their hands on sick people, they will be healed. O, ililehas daw natin. Kaya nga, diba, naniniwala tayo na kung may sakit tayo, we can use our hands. Lord, please heal me. Pag yung alaga ninyo may sakit, you can lay hands on your alaga and ask God to heal. Dahil naniniwala po tayo na there is power, there is healing na binibigay ng Panginoon. Sabi rin niya sa kanyang salita, I will give you power and authority to trample the works of the enemy. And I give you power to cast out demons. Pwede tayo magpalayas ng demonyo. So, nagbibigay po ng authority, nagbibigay po ng kapangyarihan ang Panginoon. Dahil tunay po mga kapatid, di ba kahit nung hindi tayo mananampalataya, minsan nga, di ba may mga film na ipinapakita nila doon yung mga taong nasasaliban ng demonyo. Hindi lamang po yung kwento, kundi totoo po na nangyayari sa totoong buhay na may mga taong nasasaliban ng demonyo.
Pero huwag po tayong matakot pag ikaw ay isang mananampalataya because God has given you power and authority to cast out demons. Kaya nga, tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon. Kaya kung may sama ng loob, tinatanggal natin ang sama ng loob. Kung may tao tayong hindi pinatawad, pinapatawad natin. Kasi yun yung mga reason. Yun yung foothold ni Satan para hawakan ang buhay ng isang tao kung ang puso ng isang tao ay hindi tama. Kung may basura sa puso. Ano yung basura na nilalagay sa puso? Sama ng loob. Galit. Unforgiveness. Jealousy. Inggit. Lahat ng mga magagandang, mga masasamang gawa na nandun sa puso, kinakailangan tanggalin. Okay? At hayaan natin na ang puso po natin ay maging malinis. Philippians 4 verse 13. Sabi ng Panginoon, I can do everything through Him who gives me strength. Tunay po, kahit na sa buong maghapon, no, pagod na pagod kayo sa bahay ni Amo dahil ang daming trabaho. Pati nga yung mga kapatid dito, kahapon hanggang gabi sila dahil nag-ayos po sila. So kahapon talagang mula doon hanggang dyan. Ang kala, kasi inaayos nila, talagang pagod na pagod sila. But praise the Lord, kasi nandun po ang kalakasan na galing sa Panginoon. Kaya nga dyan sa labas natin, medyo magulo pa rin. Inaayos pa rin. No? But praise the Lord. Kasi even in your employment, pag-gising mo pa lamang sa umaga, halos hindi ka na makapahinga, dire-diretso ang trabaho. Pero napagtitiisan, isn't it? Kung tatanungin mo, nakailang taon ka na sa amo? Dekada na. Dekada, imagine that. Napagtiisan, saan tayo humugot ng ating kalakasan? Ang Panginoon. No? Ang sa Panginoon. Especially for those na may Kristo sa buhay nila. Tingnan ninyo, yung wala ng Kristo sa buhay, ang ginagawa nila, mag-terminate na lang. Kasi hindi ko na kaya. But for us, in spite, nandun na nabibigyan po tayo ng kalakasan. Dahil tunay po na ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Kaya kung nararamdaman mo yung pagod pag nasa bahay ni Amo, declare the word of God. Anong sasabihin natin? Oh, yes, Lord, I can do everything through Him because you give me strength. Idagdag po natin ito sa ating memory verses. Itong Philippians 4:13, dapat bawat isa sa atin, memorize natin itong salita ng Panginoon. Because you know, this word of God is very powerful. Pag nandun mo na napapahagod ka na, parang gusto mo nang magpahinga, wala ka ng kalakasan. Alam po niyo, as we declare and as we confess the word of God, panibagong kalakasan yung ibibigay ng Panginoon. Did you know that every day God give us new strength? Bagong kalakasan ang binibigay ni Lord. Kaya tingnan niyo, pag-gising mo sa umaga, Lord, salamat. Ayan, pwede mo na naman gawin yung mga gawain mo, yung mga ginagawa mo, your daily routine. Pagdating ng gabi, Lord, salamat. Nararamdaman ng pagod. Na mahinga ka lang. No? Natulog. Yan. Nanalangin sa Panginoon. Paggising mo, ay malakas na naman. Kaya tuloy-tuloy lamang ang buhay. Di ba? Yan po yung buhay sa mundo ito. So, salamat sa Panginoon. So, how much more kaya na mayroon tayong Diyos sa ating buhay at alam natin na siya ay nagbibigay ng kapangyarihan, nagbibigay ng kalakasan. Kaya kapatid, hindi po nasasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon. Okay, number 6. Number 6 po na ibibigay ng Panginoon ay yung tinatawag na abundant supplies. Abundant supplies. Pag sinabing abundant supplies, ang pangangailangan natin, ano ba ang pangangailangan mo right now, kapatid? Remember, need and wants magkaiba. Ang Diyos po, pag need mo, kailangan dahil needs mo, dahil kailangan mo, ibibigay ng Panginoon. Pero pag want kasi, extra lang yan.
Kaya, pag need natin, ibibigay ni Lord. Hindi kanya pababayaan. At alam natin na kung nagbigay ang Panginoon, no, talagang abundant. No? Talagang makikita po natin na yung daluyan ng pagpapala ay nandyan. No? Abundant supplies. And Philippians 4 verse 19, sabi niya sa kanyang salita, "And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus." So, in my God, so makikita po natin na ang Diyos, nandun po na ibibigay niya, i-provide ng Panginoon, sabi diyan, all your needs. Hindi niya sinabi some or any of your needs, kundi ang sabi niya, He used the word all. All means lahat. So, ang pangangailangan natin, sabi ni Lord, He's going to meet and give unto us. Ganyan po ang Diyos ng ating pinaglilingkuran. Alam ni Lord ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. At kung tunay na kailangan mo, nandyan po ang Panginoon na ibinibigay para sa iyo, para sa akin. Matthew 6 verses 31 to 33. Sabi po niya sa Matthew chapter 6 verses 31 to 33, "So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear?" Okay. Verse 32, "For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them." Verse 33, ito po ang sabi ng Panginoon, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." So, ibig sabihin pala, pag ang Panginoon, pag ang Diyos ang siyang number one sa buhay natin, sa Kanya tayo palaging lumalapit at kumakapit, namumuhay tayo ng naaayon po sa pamantayan ng Diyos. Sabi diyan, anuman ang pangangailangan natin, God is able to give unto us. Ang Diyos po, lahat ng sinasabi niya ay tinutupad ng Panginoon. Kaya kung ito po ang sinasabi ng Panginoon, so gawin din po natin yung nais ni Lord. Sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness. So hanapin po natin. Number one po ang Diyos sa buhay natin. Hanapin natin yung Kanyang kaharian. Tulad po ng ginagawa natin right now. Pag araw ng deo po natin, piliin po natin pumunta sa Kanyang tahanan. No? Kaya nasabi natin sa bago nating kapatid, pag araw ng deo mo, everyday, bukas ang simbahan kasi International Day of daw siya. So huwag kang mag-alala kapatid, andito lang kami. Everyday, nandito kami. Maaaring yung mga katabi mo ngayon because ang off nila ay Friday, so sa next Friday sila andito. Pero everyday po na may mga kapatiran po tayo na nakakasama natin dito. Kaya anytime na anong oras ka lumabas, kasi sabi mo malapit ka lang dyan, walking distance. Kaya ihatid ninyo mamaya para ituro ninyo sa kanya ang daan, para sa susunod na day off niya, kahit na mag-isa siya, pwede siyang dumating dito sa tahanan ng Panginoon. Kung mawala ka man, ibibigay namin yung aming mga telephone number sa iyo, tawagan mo lang yung landline natin, at may susundo sa iyo dyan sa MTR. Kasi at least dyan sa MTR, madali pero didiretsuhin mo lang yung MTR natin, madali lang itong church. So everyday, nandito lang po ang iyong mga kapatid, at tayo po ay mag-aral sa salita ng Panginoon. So sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, katulad ng ginagawa natin ngayon, this is one way that we are seeking His kingdom and His righteousness. Inuuna natin ang Diyos. And then sa mga salita na ating napapakinggan, what we need to do is to put it in action. Hindi lamang yung napakinggan natin dito, ilalabas dito, kundi nakikita sa buhay natin may pagbabago.
At every day na binabago tayo ni Kristo, we are changing from glory to glory. Yan po ang ginagawa ng Panginoon. Kaya hindi po nasasayang yung ating pakikinig sa Kanyang salita. Dahil kung ikukumit po natin, isusurrender po natin ang buhay natin sa Kanyang kapatid, makikita mo ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Dahil marami pa pong gagawin ang Panginoon. Even blessing, mga pagpapala, nandyan. Kaakibat po ng pagpapala ang pag-obey natin sa Panginoon. Tatandaan mo, kapatid, sa bawat obey mo sa salita niya, may kapalit siyang pagpapala. Kaya sa salita ng Diyos na ating napapakinggan, pag ito po ay sinasagawa natin, sure yan, merong blessing na darating sa buhay natin. Kasi yan yung pangako ng Panginoon. Pero sa bawat bagay naman sasabihin ni Lord, at hanggang sa tagapakinig lamang tayo, naku, mahihirapan tayong matanggap ang pagpapala, no, na ibibigay ng Panginoon. Kaya kung gusto mo ng maraming pagpapala sa buhay, ay obey the word of God. Dahil sabi niya, if you obey, blessing will come. If you disobey, curse will come. Yan ang salita ng Panginoon. So, magandang mag-obey. So, sabi po dyan, hanapin natin ang kaharian ng Panginoon. So, this is one way. Kaya pag araw po ng day off natin, no, piliin po natin pumunta sa tahanan ng Panginoon. Fellowship, gathering together. This is the will of God. To have fellowship with one another. Mag-aral ng Kanyang salita. Purihin natin ang Panginoon. Paano natin pinuri ang Panginoon kanina? Inawitan natin siya, isa't it. Kaya nga mga awiting papuri, na kung aawitan natin ang Panginoon, nandun na nararamdaman natin na yung dating mabigat na pakiramdam, gumagaan siya. Kaya naniniwala po ako, mga kapatid, pag uwi ninyo mamaya, may nabago. Kasi gumaan ang mabigat na pakiramdam. And then, umpisa na naman ang trabaho sa amo. Yan. Hanggang sa malapit na naman ang day o buti na lamang. At ginagay po tayo ng Panginoon, dinadala sa Kanyang tahanan. Pagdating natin sa tahanan ng Panginoon, ang nangyayari sa atin, nare-recharge. Katulad tayo ng battery o cellphone na nagiging lobat. Oh, na kailangan natin dumalo sa gawain ng Panginoon, makinig, mag-aral ng Kanyang salita para manatili po tayong malakas at matatag sa ating pananampalataya sa Panginoon. Okay? So, kailangan natin yan. And then, ang pangpito natin, abundant entrance. Abundant entrance. Anong ibig sabihin ng abundant entrance na yan? 2 Peter 1, 10-11. Sabi niya. And 2 Peter 1, 10-11, therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. So, siguraduhin po natin, because I believe that God called each one of us. Tinawag po tayo ng Panginoon. Pinili po tayo ng Panginoon. Kaya, dapat gawin din po natin yung the best natin. Para sa ganun po, ang tumawag sa atin na Diyos ay nandun po na siya ay malugod sa buhay natin. Sabi niya, for if you do these things, you will never fall. O, tingnan ninyo. Dahil kung susunod po tayo at gagawin po natin yung pagkakatawag ni Lord sa atin ng naaayon sa Kanyang pamantayan, naaayon sa Kanyang batas. Ano po ba ang batas ng Panginoon? It is the Word of God. Kaya nga pinag-aaralan natin yung Kanyang salita upang sa ganun ay alam natin kung ano yung mga dapat gawin. So sabi ka, for if you do these things, you will never fall. No. And then in verse 11, sabi po niya, verse 11. Idinagdag ko ba ang verse 11? Ayan. Ayun. And you will receive, ayan, you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Napakaganda po na naghihintay, mga kapatid. Sabi nga natin, ang buhay sa mundo ito is just only temporary.
Sabi sa kanyang salita, the span of life of a man is just only 70 years or 80. Pag lumampas na po ng 70, ang isang tao, nabubuhay na ang taong yan because of the grace of God. Pagpapala na yan. Grace and the favor of the Lord. Kaya kung ang mga magulang natin, lola natin, kapatid natin, ay umabot na sa age 70 above, praise the Lord. Kasi kung tutuusin, mahaba na yung buhay nila, isn't it? Eh, sa atin kaya, hindi natin masabi, kasi hindi natin alam, isn't it? Hindi natin pwedeng sabihin, ikaw pastor at pinakamatanda, dapat ikaw ang mauna. Hindi natin pwedeng sabihin, kasi may mga batang nauuna, isn't it? Yes. May mga kapapamanak pangalaman, hindi pa nila nasilayan ang mundo, nawala na sa mundo. So walang makapagsabi. Meron naman yung kahit na may sakit siya, pero mahaba pa rin ang buhay. Kahit na nakarating na nga ng ilang taon, buhay pa rin. Meron naman yung ang lakas-lakas, bigla na lamang, no? Mababalitaan mo, dead ball dahil ng aksidente. So hindi natin hawak ang buhay natin. Dahil ang Panginoon lamang po ang may hawak ng buhay. At siya lamang po yung nakakakilala at nakakaalam. Kaya kung atin pong titingnan, mga kapatid, tanging si Jesus lang po ang pag-asa natin sa mundo ito. At sabi niya, kung tayo ay may pananalig, pananampalataya sa Kanya, meron naghihintay, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Remember, dalawang lugar ang pwedeng puntahan pag tayo po ay nawala sa mundo ito. Dalawa lamang po, langit or impyerno. Alam natin na ang impyerno ay mahirap mapunta doon. Dahil ang impyerno po ay para kay Satan and those evil spirit. Kaya lamang ang ginagawa nila, sila din po ay nag-i-evangelize. Hinihikayat nila ang mga tao upang sa ganun ay makasama nila sa impyerno. Kaya huwag po tayong magpa-evangelize kay Satan. Piliin po natin na magpa-evangelize sa Panginoon dahil ang magiging destinasyon natin at pupuntahan natin pagdating ng takdang panahon ay ang kaharian ng Diyos o di kaya ang tinatawag na langit. At ang langit, mga kapatid, it is the dwelling place of God at ito rin po ang final destination ng mga nananampalataya kay Kristo. In that place, ang buhay po ay magiging perfect. Dito sa mundo, ang buhay natin ay imperfect. Bakit imperfect ang buhay? Dahil kakambal na po ng buhay ng tao ang may mga testing na dumarating. Kasi kung walang problema na darating sa buhay mo, kapatid, magiging abnormal ka. Bakit ka magiging abnormal kung walang testing? Kasi walang parang pa-easy-easy ka lamang. Pero kung merong mga testing na nangyayari, yun po yung nagbibigay kulay sa buhay natin. No? Anyway, sabi nga natin, ang testing po ay dito lamang sa mundo. Ang problema ay dito lamang po nangyayari sa mundo. Pagdating natin sa kalan ng Panginoon, it will be a perfect life. Kaya mga kapatid, habang nandito pa po tayo sa mundo, umpisahan na po natin, gawin na po natin yung the best natin para pagdating ng takdang panahon ay makakapiling po tayo ng Panginoon. So what are the spiritual abundance that God bestowed to us? Sabi natin kanina, God give us abundant joy. Umaapaw na kagalakan ang ibinibigay ng Panginoon. Aside from abundant joy, sabi natin, merong abundant peace, kapayapaan na binibigay ng Panginoon. Kaya mapayapa pa rin yung ating kaisipan. And then abundant life, buhay. Talagang makikita po natin na pinagpapala ni Lord yung buhay natin. Not only that, abundant grace, kahit na hindi natin deserve, but God give us unto us at yung favor ng Panginoon. And then not only that, abundant power, binibigyan po niya tayo ng kapangyarihan
Kaya yun po yung maganda dahil merong kapangyarihan, merong kalakasan na ibinibigay ang Panginoon. At binibigyan din po niya tayo ng abundant supplies. Abundant supplies, ika nga. Ano man ang pangangailangan natin, yung mga needs natin, ibinibigay ng Panginoon. And of course, abundant entrance. No? Entrance saan? Sa kaharian ng Diyos. Para makapiling po natin at makasama ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At ang ating conclusion, the last verse, Psalm 36, verses 5 to 9. Dito po tayo magtatapos sa mga verses na ito in the book of Psalm 36. Sabi po niya sa verse 5, Your love, O Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies. Verse 6. Your righteousness is like the mighty mountains, your justice like the great deep. O Lord, you preserve both man and beast. Verse 7. Sabi diyan sa verse 7, How priceless is your unfailing love! Both high and low among men find refuge in the shadow of your wings. Verse 8, sabi niya, They feast on the abundance of your house. So, ibig sabihin, ang maglingkod kay Lord, talagang rumaraga sa saganang pagpapala ang kanyang ibinibigay. They feast on the abundance of your house. You give them drink from your river of delights. And verse 9, sabi niya, the last verse, For with you is the fountain of life, and your life we see light. So, fountain of life. Ganyan po ang Diyos na ating pinaglilingkuran at ipinagkakaloob po niya yan sa bawat isa sa atin. At ngayon mga kapatid, nakita na po natin ang liwanag at meron na pong liwanag sa ating dinadaanan. Kaya mga kapatid, let's keep on. Manatili po tayo sa Panginoon. Maglingkod po tayo sa Kanya ng buong puso't katapatan dahil hindi po nasasayang ang paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya, keep on lamang mga kapatid. Ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari, kapit at lapit po tayo sa Panginoon dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tunay po na makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita na tunay nga po o God, you give us abundance o God. Maraming pagpapala o God ang ipinagkakaloob mo sa iyong mga anak. Salamat Panginoon. Salamat Lord at binigyan mo po kami ng pagkakataon. Pinili mo po ang bawat isa na kami po ay maglingkod sa iyo o God. At higit sa lahat Panginoon, nandyan po o God na hawak-hawak namin ang biyaya ng kaligtasan na tunay nga po na libreng ipinagkakaloob mo sa bawat isa na nananalig at nananampalataya sa iyo. Kaya dalangin po namin, O Diyos, hawakan mo po ang aming mga buhay, huwag mo po kaming pababayaan, patuloy na turuan, tulungan mo kami, Panginoon, sa mga dapat at hindi dapat na ginagawa namin sa mundong ito upang sa ganoon kami po ay makapamuhay ng naaayon po sa iyong kagustuhan. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko po sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik po sa ating misa.